Mia Mortels presents Mayor's Hidden Son, written by Labyrinth. Mayor, natapos nang ipinapagawang tulay sa dulong arko. Sa susunod na araw naman, kailangan na nating dalhin ang mga regalo sa unahang arko. Tura ni Anita, ang ginang na siyang kanang kamay ni Norman. Bukod ba ron ay may iba pa ba akong kailangan tapusin? Pakilagay sa schedule ko ang pagbisita ko sa bahay ng mga Matias. Ani Norman. Isa pa pala, pwede mo bang tawagan ng pribado ang supplier natin? Napansin ko kasing nagkakagulo ang mga tao dahil sa kasal ko. Napansin ni Norman kung paano lumawak ang ngiti ng ginang at nailing pa sa sinabi niya. Buhat kasi nang mailahad sa publiko ang kasal niya, ay parami na ng parami ang mga lumalapit sa kanya at nagbibigay ng proposal upang maging supplier ng kung anuman. Iho, ikaw ang pinakamamahal na alkalde rito sa probinsya, kaya mahirap pigilan ang mga taong gustong subaybayan ang buhay mo. Sagot ni Anita. Hayaan mo at papakiusapan ko ang iba na huwag kang putaktihin ng mga tanong. Salamat po. Kahit hindi nagrereklamo si Kate, alam kong naguguluhan na rin siya sa mga nangyayari. Pasalamat na lang din ako sa dad niya dahil laging nakaalalay. Hindi pa ba sanay si Miss Kate? Sigurado naman akong pinagkakaguluhan din siya, buhat ng manungkulan ng kanyang ama sa kabilang probinsya. Usisa ni Anita. Kaya nga mas mabuti kung makakabawas tayo sa gulong na idudulot sa kanya. Pinal na saad niya. Bago pa umalis ang ginang ay napansin niyang hindi ito sang-ayon sa sinabi niya. Hindi rin naman masisisi ni Norman si Anita at ng iba niyang staff dahil hindi maganda ang unang pagkikita ng mga ito at ng fiancé niyang si Kate. Kailan kaya mababawasan ang tambak na papel sa mesang to? Usal ni Norman at sinimulan na ang kanyang tambak na trabaho. Isang tapat at masipag na alkalde si Norman Juan Miguel. Sa dami ng kanyang naitulong sa nasasakupan, ay maging ang ibang alkalde ay hinahanapan siya ng ikasisira upang mapatalsik sa pwesto. Kaya naman iniingatan niya ang sariling pangalan upang matiwasay na tumakbo sa kanyang huling termino. Samantala ay nasa munisipyo si Jenny para sadyain si Norman. Nariyan po ba si Mayor Miguel? Magalang na tanong ni Jenny sa guard. Tinitigan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa. Nabasa niya kung paano maglandas sa mga mata nito sa katawan niya. Sira ulong isang to. Bakit hinahayaan nilang makapasok ang gaya nitong manyak sa loob ng munisipyo? Sabi na nga ba't hindi matinong mayor na nandito? Aniya sa isip. Dahil sa inis ni Jenny ay walang pasabing pumasok siya sa munisipyo. Hinanap niya kung saan ang opisina ng alkalde at agad ding naharang ng isang staff. Miss, may appointment po ba kayo kay Mayor? Tanong ng babae. Wala, pero ina-expect niya ako. May ID ka ba? I-check ko sa listahan kung nakalagay ang pangalan mo o di kaya itatawag ko sa loob. Tura ng babae. Alam naman niya na ginagawa lang nito ang trabaho pero nagmamadali siya at kailangan niya ng pera pambayad sa ospital. Wala na akong choice. Kapalan na lang talaga ng mukha to. Nagsisisigaw si Jenny sa tapat ng opisina at naagaw niya ang atensyon ng mga tao. Agad namang nataranta ang babaeng kausap niya at hinawakan ng kamay niya. Ngunit desidido siyang makausap ang taong kailangan niya. Miss, may fiancé si Mayor. Huwag kang gumawa ng iskandalong may anak kayo. Saway ng staff. Ang magaling na mayor niyo. Inanakan ako. Hanggang kailan ba ako dapat manahimik? Akala niyo magaling siyang mayor? Pero di niyo alam na pabaya siyang ama. Giit niya at marahang tinabig ang kamay na nakahawak sa kanya. Naagaw na lang ang atensyon niya nang bumukas ang pinto at iniluwa ang taong hinahanap niya. Anong kaguluhan to? Tanong ng alkalde sa staff, ngunit nakatuon ang tingin sa kanya. Mayor, sabi niya po may anak daw kayo. At walang kwentang mayor daw po kayo. Alanganing sagot ng staff. Napangisin na lang si Jenny at nilapitan ng magaling niyang ex. Gusto mo bang ulitin ko sa harapan mo lahat ng sinabi ko? Anong kailangan mo? Diretsyong tanong ng binata. Marami.
Kaya kung wala kang balak na kausapin ako, sisimulan ko ng sirain ang buhay mo. Sagot niya. Nakita niya pa kung paanong mag-apoy ang galit sa mata ng dating nobyo. Ni hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Aniya sa isip. Sumunod ka sa akin. Seryosong tura ng binata at sinundan niya ito sa paglalakad papuntang opisina nito. Huwag ka nang mag-abalang maupo. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Kailangan ko ng pera para sa anak natin. Naglaro ang ngisi sa labi ni Norman, kaya lalo lang nakaramdam si Jenny ng iritasyon. Pera? Anong nangyari sa party girl na kilala ko? Naghihirap na ba ang asawa mo kaya balak mo akong gatasan? Lilinawin ko lang, alkalde ako at hindi financial supporter. Mapang-insultong wika nito. Napairap na lang si Jenny dahil kalkulado niya maging ang naging asta ng mayor. Hindi ako magsasayang ng panahon para lang pagkakitaan ka. Uulitin ko, may anak ka sa akin at kailangan niya ng pinansyal na tulong ngayon. Hindi para sa akin ang pera, kundi para sa anak ko. Ganyan ba talaga ako katanga sa iniisip mo? Ilang lalaki na kaya ang naloko mo? Napamura na lang siya at mapaklang na pangisi. Marami. Mas higit na mayaman at gwapo kaysa sayo. Ang malas lang dahil ikaw ang ama ng anak ko. Kung di mo ko tutulungan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Inilapag niya pa ang papel kung saan nakasulat ang contact number niya at pangalan at address ng ospital kung nasaan ang kanyang anak. Mabilis ka namang magdesisyon, di ba? Doon ka magaling eh. Inis na lumabas si Jenny mula sa opisina para puntahan ang kanyang anak. Hindi niya maiwasang mainis at maluha dahil sa narinig niya kay Norman. Sino ba naman kasing gaga ang magwawala sa opisina ng mayor tapos sasabihin may anak sila? Pero wala naman akong choice. Buhat nang ipanganak ko si Neo, kinalimutan ko na ang sarili ko. Nakahanda kong gawin ang lahat para sa anak ko. Pagkausap niya sa sarili sa isip. Miss, ito ang panyo. Nakangiting wika ng taxi driver. Mukhang di napagbigyan ni Mayor ang pagsasolicit mo ah. Mabait ang batang yon. Huwag kang mag-alala. Alam kong magbibigay siya ng tulong gaya ng palagi niyang ginagawa. Tinanggap na lang ni Jenny ang panyong iniabot ng matanda at hindi na nagsalita sa buong biyahe. Nakarating siya sa ospital at dumiretso sa silid kung saan nakakonfine si Neo. Miss, ipinapatawag ka nga pala ni Doc. Puntahan mo raw siya para makuha mo ang resetang gamot. Pagbibigay alam ng isang nurse. Napatango na lang siya at muling sinilip ang kanyang anak mula sa maliit na salamin ng pinto. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya pumunta sa opisina ng doktor. Good afternoon, Doc. Agad siyang sinalubong ng ngiti ng doktor. Pasok ka, Jenny. Have a seat. Sinunod naman niya ang sinabi nito. Ibibigay niyo na raw ang reseta para sa anak ko? Kumusta na po ba ang kondisyon niya? Base sa mga samples na nakuha namin, nag-positive sa COVID ang bata. Pero negative naman ang iyo. Yun nga lang, hindi gaya sa Maynila na madali lang nare-resolve ang sakit na to. May kamahalan ng gamutan dito sa probinsya. Iniabot ng doktor ang reseta at ilang papel na siyang naglalaman ng proseso ng gamutan. Ginawa talaga yung papeles para ipaalam sa mga kamag-anak kung anong sistema sa nagpo-positibo. Baka po mababawasan pa to kung lalapit po kami sa ibang government agencies? Tanong ni Jenny. Sad to say pero 30% lang ang may babawas. Hindi pa kasama riyan ang kakailanganin niyang gamot. Saad ng doktor. Nanatiling nakapatong ang kamay ni Jenny sa mesa habang patuloy na tinitingnan ang kailangan ng anak niya. Kung hindi lang sana utang ay pinamana ng magaling kong tatay di sana ay walang problema ang gastusan ko ngayon. Aniya sa isip. Napukaw ang atensyon niya nang maramdaman ang kamay ng doktor. Napakunot ang kanyang noo at tinitigan ito. You know what, Miss Alde? I highly suggest you accept my offer. 3 gabi lang at sasagutin ko lahat ng pangangailangan ni Neo. Kesa naman mamalimos ka sa kung saang ahensya. Sobrang palad mo lang dahil hindi ka mukhang nagkaanak. You look so damn hot. Nakangising komento pa nito. Inis na tinabig ni Jenny ang kamay ng doktor na halos kaedad na ng kanyang ama.
Maaaring kapuspalad ako, Dok. Pero nasa katinoan pa naman ang utak ko. Mas pipiliin ko pang mamalimos kaysa tanggapin na nakakadiri mong offer. Thanks, but no thanks. Tumayo siya at akmang lalabas ng opisina nang muling magsalita ang doktor. Pag-isipan mong maigi. Laging bukas ang palad ko para sa'yo. Pabalibag na isinara ni Jenny ang pinto at binalikan ng kanyang anak. Tiningnan niya pa ang kanyang cellphone upang alamin kung tumawag na ba ang dati niyang nobyo. Pero wala ni isang text siyang natanggap. Sa kabilang banda, wala pang 24 oras nang lumiyab ang issue tungkol sa nababalitaang anak ni Norman ay nagkakagulo na sa munisipyo. Dali-dali siyang nagpa-arrange ng press conference. I can't lose my cool. Kastigo ni Norman sa kanyang isipan at prenteng umiti sa harap ng kamera. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na bilang tapat na alkalde, maraming gustong masibak tayo sa pwesto. Mayor, ang sabi ng iba ay nasa alanganin daw ang boto sa iyo dahil sa isyong kinakaharap mo. Anong masasabi mo tungkol dito? Tanong ng isang reporter. Tsaka ang sabi ng iba, kaya mo raw pinapatagal ang kasal sa anak ni Gov dahil may itinatago ka ron na tagapagmana. At ang ina nito ang totoong mahal mo. Uwi ka naman ng isa. Ganito ba ako ka-relevant at mula pa sa pinakamalaking broadcasting company sa bansa ang nagtatanong sa akin? Tura ni Norman sa isipan. Palagi ko itong sinasabi. Wala akong ibang hangad, kundi ang ikaaayos at ikabubuti ng aking nasasakupan hanggang sa huli kong termino. Kaya kung maaari, litisin nating maigi ang nasasagap na balita. Nagpasalamat pa si Norman sa media bago bumaba ng entablado. Wala siyang balak na itanggi o aminin ang anuman tungkol sa bata. Lalo na't hindi niya sigurado kung anak niya ba talaga ang sinasabi ni Jenny. Mayor, ito na ang resulta. Iniabot ni Anita ang kayumanging sobre bago lumabas ng kanyang opisina. Dahan-dahang binuksan ni Norman ang envelope at agad siyang napamura nang makita ang resulta ng DNA test. Ibig sabihin, anak talaga namin siya? May 6 na taong gulang akong anak? Gumulo lang lalo ang isip niya. Hindi niya alam kung matatanggap ba ni Kate ang bata o hindi. At paano niya maililihim ang katotohanang may anak siya. Magiging kasiraan ang lalaganap na balita para sa darating niyang kandidatura. I have no other choice. Kailangan ko silang itago sa publiko. Pinunit ni Norman ang papel na halos pinong-pino bago itinapon sa basurahan. Sa kabilang banda ay panay ang iyak ni Jenny habang nakayakap sa kanyang anak. Mommy, bakit naka-astronaut costume ka pa rin? Hindi pa rin po ba ako okay? Nagtatakang tanong ni Neo na ang tinutukoy ay ang PPE suit na suot niya. Ako ang hindi okay na, kaya nakaganito ako para hindi ka mahawaan. Pagsisinungaling niya. Bakit ako ang may injection? Muling tanong ni Neo. Napangiti si Jenny at hinimas ang mukha ng bata. Kasi po, kailangan mo ng lakas para sa pasukan. Napatango naman ang kanyang anak kaya nakahinga siya ng maluwag. Is it okay to see Daddy now? Malungkot na tanong ni Neo. Balak yatang unahin ng walang konsensya mong ama ang ibang tao kaysa sa iyo, anak. Asik ni Jenny sa isipan. Magpalakas ka muna para kapag nagkita kayo, makalaro mo siya, okay? Sa ngayon, sleep ka na muna. Lalabas lang saglit si Mami tapos pagbalik ko, dapat nakasleep ka na, okay? Yes, Mami. I love you. Uwi ka ni Neo. Love you too, sweetie. Hinalikan ni Jenny ang ulo na ni Neo kahit nakasuot siya ng face mask. Paglabas niya sa ward ay hinubad niya ang PPE suit sa CR at inayos ang kanyang sarili. Kapit patalim ang ginawa niyang pagpayag sa offer ng doktor ng kanyang anak para lang maipagamot ito. Hindi niya kayang tiising mamatay si Neo nang wala siyang ginagawang paraan. Para kay Neo, pagkatapos nito ay magiging okay na rin kaming mag-ina. Aniya sa sarili. Pinuntahan ni Jenny ang parking lot kung saan siya hinihintay ng doktor. Prenteng nakasandal ang doktor sa kotse at napangisi pagkakita sa kanya. You look delectable. Komento pa nito at pabalyang hinila siya papunta sa passenger seat. Aray, nasasaktan ako. Reklamo niya. Imbis na luwagan ng doktor ang pagkakahawak sa kamay niya, ay lalo lang nito iyong hinigpitan.
Remember, wala kang karapatang magreklamo dahil aking kasagabing to. Sinubukan niyang iwaksi ang kamay ng doktor, ngunit tinawanan lang siya nito. Sisigaw na sana siya upang humingi ng tulong nang may kamaong tumama sa mukha ng doktor. What the heck? Sino ka? Galit na tanong ng doktor at akmang sasapakin pabalik ang nagligtas sa kanya, ngunit mabilis itong nakaiwas at itinago siya sa likuran nito. Ano to, Jenny? Galit na baling ng doktor sa kanya. Wala kang karapatang saktan ng isang babae. Kung may pagkakautang man siya sa'yo, sabihin mo kung magkano at babayaran ko. Galit na asik ni Norman. Halos matuod naman si Jenny sa kanyang kinatatayuan. Lalo na nang hawakan ni Norman ang braso niya at maingat siyang hinila palabas ng parking lot. Teka, saan mo ko dadalhin? Tanong niya pero parang walang naririnig ang lalaki. Ano ba? Kailangan ako ng anak ko. Sabihin mo nga sa akin, paanong may anak tayong dalawa? Asik ni Norman nang sa wakas ay tumigil ito sa paghilas sa kanya. Marahas na iwinaksi ni Jenny ang kamay ng binata at pagak na natawa. Gusto mo bang ikwento ko pa sa'yo kung paano tayo bumuo ng bata? Kung ilang beses may nangyari sa atin at kung saan tayo nag-umpisa? The heck, Jenny? May kalaguyo ka ng mga panahon na yun. Paano mo nalamang akin ang bata? Dahil ba hindi ka pinanindigan ng lalaki mo? Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at isang malakas na sampalang pinatama niya sa mukha ni Norman. Matagal ko nang gustong gawin yan. Ang tanga ko lang noon dahil hindi kita nagawang sampalin man lang. Ipapaalala ko lang sa'yo, Norman Juan Miguel. Hindi tungkol sa'yo o sa akin ang rason ng paglapit ko sa'yo. Kaya ba sasama ka sa doktor na yun? Ganyan ba kababa ang dignidad mo? Sarkastikong tugon ni Norman. Oo, ganun na kababa ang dignidad ko. Sagot ni Jenny at pinunasan pa ang takas na luha sa kanyang mata. Handa akong ibaba pati integridad ko para sa anak ko. Kaya nga kahit wala akong balak na lapitan ka, nagawa ko eh. Handa ako sa kung anumang pwedeng mangyari basta para sa anak ko. Alam ba ng kalaguyong mo noon ang tungkol sa bata? Gusto na lang matawa ni Jenny dahil sa mga isinasagot ni Norman. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang naiisip nito tungkol sa kanya. Alam mo, hindi ko na alam kung bakit kita minahal noon. Maling-mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Buong akala ko matalino ka. Pero ngayon, para kang sirang plaka. Napabuntong hininga na lang siya at tinalikuran ng kausap. Sasagutin ko ang pagpapagamot ng bata. Turan nito. Pero sa isang kondisyon, ililihim natin sa publiko ang tungkol sa kanya. Agad na hinarap ni Jenny si Norman at saka sarkastikong ngumiti. Walang problema. Pera lang ang kailangan namin sa'yo. Masaya kami ng anak ko ng kami lang. Makalipas ang ilang araw, ay naiayos na ang lahat ni Norman para sa paglabas ng anak niya sa ospital. Dahil nga ayaw niyang malaman ng publiko ang tungkol dito, ay napagpasyahan niyang itago muna ito sa luma nilang bahay. Ako na magbubuhat sa kanya kung ayos lang sa'yo. Aniya kay Jenny. Nakita niya kung paano nagdalawang isip ang babae bago ibigay sa kanya ang kanilang anak. Hindi niya alam na may kakaibang galak siyang mararamdaman ng mabuhat ang bata. This is how it feels like. Aniya sa isip, inilapag niya sa kama si Neo at dahan-dahang lumabas mula sa silid nito. Norman, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Jenny. Sure. Dinala niya ito sa study room. Yun ang lumang mansyon na pamana ng kanyang ina, kung saan sinagot siya ni Jenny. Yun din ang bahay na saksi sa mapusok na pagmamahalan nila. Anong pag-uusapan natin? Seryosong tanong ni Norman. Hindi niya maiwasang pag-aralan ng pangangatawa ni Jenny habang nakatingin ito sa sahig. Hindi ba nakakakain ng sapat ang babaeng to? Nasobrahan na yata siya sa payat. Baka sa susunod na araw ay siya naman ang magkasakit dahil sa ginagawa niya. Sa isip-isip niya. Gusto ko sanang itanong, kung may private nurse ba na magstay rito sa bahay mo habang ginagamot ang anak ko? Napakunot ang noo niya at nagtatahang tiningnan nito. Walang stay-in dito. 4 na beses sa isang linggo darating ang doktor at nurse niya. Ibibigay ko sa iyo ang schedule.
Kasi gusto ko sana magtrabaho para makaipon kahit paano. Para kapag magaling na si Neo, aalis na rin kami rito. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon ko? O talagang balak mo kung ipahamak? Isa akong mayor sa kabilang probinsya. May fiancé ako na anak ng mayor ng ibang lungsod. Tapos gusto mong may makakilala sa'yo rito? Saad niya? Yun nga ang point ko. Hindi pwedeng nakadepende na lang kami ng anak ko sa'yo. Paano kapag kinasal ka na? Ikaw ang susuporta sa amin, ganun ba? Hindi mo yata naiisip na pwedeng hindi magustuhan ng asawa mo ang anak ko. Ano na lang ang mararamdaman ng bata? Tsaka hindi mo kami habang buhay na ikukulong sa mansyon na to. Mararamdaman ba ng bata o mararamdaman mo? Noong tinanggap mo ang tulong ko, sumang-ayon ka na rin sa plano ko. Kaya pakiusap lang, wag mo nang dagdagan ng problema ko. Pinal na saad niya. Pupusta kung hindi pa alam ng fiancé mo ang tungkol sa bata. Sinabi ko naman sa'yo, pera lang ang kailangan ni Neo. Kung nagbigay ka na lang di sana wala ka ng problema. Giit ni Jenny. Anak ko si Neo. Hindi ako papayag na magpalaboy-laboy siya ng dahil lang sa issue nating dalawa. Kung hindi man siya matanggap agad ni Kate sa ngayon, alam kong mamahalin niya rin ang bata soon. Dahil hindi gaya ng ibang typical na babae, hindi sumasama sa ibang lalaki yung fiancé ko. Anong kinalaman na pagiging faithful ng fiancé mo sa pagmamahal niya sa anak ko? Tanong ni Jenny saka siya inirapan at padabog itong lumabas ng silid. Napahilot na lang siya ng kanyang sentido at tiningnan ng lahat ng kanyang schedule sa araw na iyon. Mas malaki pa palang problemang to kaysa sa iniisip ko. Hindi pwedeng malaman ng ibang tungkol kay Jenny at Neo. Kundi, paniguradong matatalo ko sa eleksyon at magkakagulo lang sa munisipyo. Kinuha ni Norman ang isa niyang card at inilagay sa sobre. Gumawa rin siya ng liham para sabihin kay Jenny ang lahat ng bilin niya. Sa palagay niya ay mas makabubuting sa mensahe o sulat na lang ilalagay ang sasabihin nila sa isa't isa para makaiwas sa sagutan. Why do I have this damn feeling again? Tanong ni Norman sa isipan habang pinapanood ang CCTV sa garden kung saan naglalaro si Jenny at Neo. Bigla na lang may kung anong pamilyar na pakiramdam sa sistema niya nang makita ang ngiti ng dating nobya. Makalipas ang ilang araw. Nakakainis talagang lalaking yun. Akala mo kung sinong boss kong makautos. Magkapera lang talaga ako. Lalayasan namin siya ni Neo. Pagsisinter ni Jenny mag-isa habang nilalabhan ang damit nila ng anak niya. Naging mabilis ang progreso ng gamutan ni Neo. Kaya naman nakakabawi na rin siya ng tulog. Gayunpaman, ay sinusubukan niya mag-isip ng tungkol sa magiging sitwasyon nila kapag ikinasal na si Norman sa fiancé nito. Ano kayang itsura ng babae niya? Siguro naman mas maganda sa akin. Nakakahiya naman kung mas lamang pa ako sa babae niya. Teka nga, bakit ko ba iniisip ang bagay na yon? Ano bang pakialam ko sa kanila? Ipinilig niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa paglalaba. Kabisado ni Jenny ang bawat sulok ng bahay, kaya hindi siya hirap sa paghahanap ng kagamitan. Halos wala iyong ipinagbago mula nang huli silang magkasama ni Norman. Mami, kailan po ulit babalik si Daddy? Malungkot na tanong ni Neo. Ilang araw na rin ang nakalipas pero ni Anino ni Norman na hindi nila nakita. Busy pa kasi ang daddy mo. Di ba sabi ko naman sa'yo, kailangan niya mag-work para may pagkain ka at makapag-school ka, di ba? Pero mami, lagi mo na lang pong sinasabi na love ako ni Daddy. Pero hindi ko naman po nararamdaman yun dahil lagi siyang wala. Ayaw niya po ba sa akin? Kasi hindi na po siya ulit nagpakita. Tura ni Neo. Mabilis namang niyakap ni Jenny ang kanyang anak. Sweetie, mahal ka ng daddy mo. Kaya ka nga niya dinala rito para gumaling ka agad at makapaglaro kayo. Tsaka, sino ba namang hindi magmamahal sa baby boy ko? Talaga po, Mami? Ibig sabihin kapag gumaling ako, maglalaro kami ni Daddy? Tapos magkakasama na tayong tatlo gaya ng napanood natin sa TV? Masaya po siguro yun, Mami. Magiging happy family na po tayo. Tumitig si Neo sa kanya na balot ng pag-asa, kaya napatungo na lang siya. Nak, paano kung hindi kami pwede magsama ng daddy mo? Kunwari, may iba siyang kailangang samahan. Bakit po? Tanong nito. Kunwari, may iba ka pang kailangan itrato na parang mami o tita, kasi yun ang kasama ni daddy mo.
Magagalit ka ba sa akin kapag hindi tayo happy family? Natahimik ang anak niya. Para tuloy nagkaroon ng tinik sa laman si Jenny nang makita ang namumuong luha sa mata ng anak niya. Mabuti nang maging handa siya para kung ano't anuman ay hindi siya sobrang masasaktan. Aniya sa isip. Sabi mo noon nabuo ako ng love niyo ni Daddy. Hindi niyo na po ba mahal ang isa't isa? Wala nang salita ang lumabas sa labi ni Jenny. Kaya pilit siyang napangiti. Hindi niya kayang makitang nasasaktan ng kaisa-isang taong nagbigay pag-asa sa kanya. Kunwari lang naman yun, nak. Tahan ka na. Siyempre, mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Ikaw po ba? Mahal mo po ba si daddy? Muling tanong ni Neo. Kamakailan lang nung ipaliwanag niya kay Neo na nahawaan niya ito ng sakit kaya ito nagpapagaling ngayon. Tapos ngayon bumubuo na naman siya ng panibagong kasinungalingan sa harap ng bata. Ha? Oo, love ko ang daddy mo. Sagot niya para hindi na malito ang anak niya. Talaga? Sabay silang napalingon ni Neo sa pinanggalingan ng boses. Ganoon na lang ang panlalaki ng mata ni Jenny nang makita si Norma na may kakaibang ngiti sa labi. Daddy! I miss you, Daddy! Naluluhang wika ni Neo sa kapatakbong niyakap ang ama nito. I love you, son. Miss na miss ka rin ni Daddy. Sagot ni Norman. Napatayo naman si Jenny at balak na sanang magpaalam kay Neo na magtanong ito. Daddy, sabi ni Mami love ka raw po niya. Ikaw po ba love mo rin si Mami? Tanong ni Neo sa ama. Lihim na sinipa ni Jenny ang paa ni Norman at pinanlakihan ito ng mata. Nakuha naman ni Norman ang ibig niyang sabihin, kaya napatungo ito sa anak nila. Siyempre naman, mahal ko ang mami mo. Nakangiting sagot nito. Ibig sabihin po ba nun magiging happy family na tayo? Magkakasama-sama na tayo? Ipapasyal mo po kami ni mami sa mall at kakain tayong tatlo sa labas? Sunod-sunod na tanong ni Neo. Nak, siguro kailangan mo na magpahinga kasi gabi na. Di ba nangako ka na magpapagaling agad? Tsaka pagod din ang daddy mo, kaya dapat mag-sleep na tayo. Alanganing wika ni Jenny. Tamang mami mo, halatang love na love niya nga tayo. Tunog sarkastikong sagot ni Norman kaya halos mapairap na lang siya. Sumang-ayon naman sa kanya si Neo kaya nakahinga na siya ng maluwag at inihatid na nila ang bata sa silid nito. Paglabas nila ay agad na hinawakan ni Norman ang braso niya. Huwag mong sabihin magpapanggap tayo. Tanong nito. Inalis niya ang kamay nito at matapang na tumitig sa mata nito. Hintayin mo lang na tuluyang gumaling ang anak ko. Hindi pwedeng sumama ang loob niya dahil lang sa atin. Alam kong iniisip mong mali ang pagsisinungaling natin. Pero makisang-ayon ka na lang kahit hanggang sa gumaling lang si Neo. Pagkatapos nun, ako na mismo magsasabi sa kanya ng totoo. Hindi ba mas okay na sabihin agad natin ngayon? Pati ako, hindi pagkakatiwalaan ang anak ko dahil sa'yo. Ano bang alam mo sa pagiging magulang? Ngayon mo palang naman nakasama si Neo. Samantalang ako, buong buhay niyang kasama. Inis na turan niya. Mali ko pa pala to? Sana hindi mo inilihim sa akin ang bata? Eh di sana kasama ko rin siya sa buong buhay niya. Walang patutunguhan to. Ang hinihingi ko lang ay makisama ka hanggang sa fully recovered na si Neo. Pagkatapos nun, pwede ka na mag-file ng custody. Yun naman ang gusto mo, di ba? Handa akong ibahagi sa iyo si Neo. Total, balang araw magkakaanak ka rin sa iba. At sigurado akong isasawalang bahala mo ang anak ko. Litanya ni Jenny at saka bumalik sa sariling silid. Hindi niya mapigilang maiyak para sa kanyang anak. Napakasimple ng hinihingi ni Neo, pero hindi ko magawang ibigay. Kung hindi siguro ako sumama noon sa barkada ng tatay niya, baka maayos kami ngayon. It's not my fault, yet I'm living with the consequence. Bigla na lang bumalik sa isip ni Jenny ang nangyari noon. Kung paano siya pinainom ng alak ng hindi niya kilalang babae, hanggang sa pagising niya ay wala na siyang suot na kahit na ano. She never told anyone about her situation. Miski kay Norma na hindi niya nasabi ang totoo. Sapat na sa akin na paniwalaan niya kung ano man ang tumatakbo sa isipan niya. Natiis ko ang sakit noon. Imposibleng hindi ko matitiis ang nararamdaman ko sa ngayon.
Lumipas ang halos 1 buwan at nagiging maayos ng lagay ni Neo. Patuloy naman ang pagdelay ni Norman sa pag-aayos ng kasal nila ni Kate. Laking pasasalamat niya lang dahil nakakaintindi ang ama nito kaya hindi siya gaanong hirap sa pagpapaliwanag sa dalaga. Han, naipakita ko na sa barkada ang sample ng souvenirs natin. Are you free tomorrow? Tanong ni Kate habang nakaupo sa gilid ng mesa. Mukhang okay naman ang schedule ko bukas. Pero next week, babalik muna ako sa bahay ng parents ko para asikasuhin ang ibang details ng pangangampanya. Sama ako? Baka sa tinig ni Kate ang excitement kaya napangiti na lang si Norman. Kahit pa 3 taon na ang kanilang relasyon ni Kate, ay hindi niya pa ito na isasama sa lumang bahay. Baka magtanong lamang ito tungkol sa bahay at masabi niyang si Jenny ang unang babaeng na isama niya roon. I needed time, Kate. Malapit na ang kampanya, kaya mas kailangan ko mag-focus sa trabaho. Isa pa, after ng eleksyon ng kasal natin, kaya kailangan kong tapusin ang trabaho sa lalong madaling panahon. Sagot ni Norman. Sabi nga ni Mami parehas daw kayo ni Dad. Masyadong tutok sa trabaho. Mamaya niyan may iba ka na palang pinagkakabisihan ha. Anito. Kalahating totoo at kalahating kasinungalingan ang naisagot ni Norman. Totoong mag-aasikaso siya sa pangangampanya. Pero mas totoong gusto niya makasama ang kanyang anak na si Neo. Sigurado siyang mapupunta ang lahat ng kanyang atensyon kay Kate pagkatapos ng kasal. At hindi niya malalaanan ng oras ang anak. Yung sasabihin ko kahapon. What about that? Tanong ni Kate. Alanganin siyang napalunok at humugot ng lakas ng loob para ipagtapat ang tungkol kay Neo. Kate, I have a... Oops, my dad is calling. Kailangan kong sagutin. Baka tungkol sa investor. Pigil ni Kate sa sasabihin niya. Lumabas ang babae mula sa restaurant kaya naiwan siyang malalimang iniisip. Siguro naman pagkatapos gumaling ni Neo magiging maayos na rin ang lahat. Aniya sa isip. Sinundan niya sa labas si Kate nang matagalan ito. Ngunit nang makarating siya sa counter ay napakunot ang kanyang noo nang marinig ang tinig ng kanyang fiancé na nakikipagtalo sa babaeng waitress. Ang boba mo naman? Hindi mo ba alam na mahal itong damit ko? Mas mahal pa to kaysa sa buhay mo. Rinig niya pang sabi ng dalaga. Agad na napaawang ang kanyang labi dahil sa gulat. Hindi alam ni Norma na may ganoong ugali ang kanyang nobya. Naging maagap na lang siya nang hawakan ni Kate ang bote ng wine at akmang ipupukpok sa umiiyak na waitress. Kate, stop it! Saway niya rito. Kitang-kita niya kung paano namutla ang mukha ng dalaga habang nakatitig sa kanya. It's not what you... Miss, please excuse us. I'm really sorry. Baling ni Norman sa waitress at dinala ang kanyang fiancé sa sink. Maraming beses niya nang narinig na maldita si Kate, pero ni minsan ay hindi niya nakita ang ganoong ugali nito. Madalas siyang busy sa trabaho, kaya madalas din ang paglalambing niya sa nobya, kaya hindi niya napansin na pwedeng totoo ang sinasabi ng kanyang sekretaryang si Anita. Han, I'm sorry. Hindi tamang nagawa ko. Nabigla lang ako. Lumuluhang tura ni Kate. Tinulungan niyang punasan ang kamay nito. Hindi ka dapat sa akin humingi ng sorry. Isa pa, maliit na bagay lang naman yon. Ganyan ba talaga kaiksi ang pasensya mo? Alam ni Norma na hindi niya dapat pinagdududahan ng kanyang fiancé dahil ito ang nakasama niya nung umalis si Jenny. Pero ang ipinagtataka niya, si Kate lang ang may alam na buntis noon si Jenny nang umalis ito at sumama sa ibang lalaki. Lahat ng nalaman ko, lahat ay galing kay Kate. Masyado akong silaw sa galit at lungkot noon, kaya isinasawalang bahala ko na lang ang tungkol kay Jenny. Sa isip-isip niya, ilang taon mula noong maghiwalay sila ni Jenny ay naging kasintahan niya si Kate dahil umamin ang huli na mahal siya nito. Dahil ito ang kasama niya sa mga panahon na durug ang puso niya, ay natutunan na rin niya itong gustuhin. Pero ngayon, napapaisip siya. Paanong alam nito ang tungkol kay Jenny samantalang hindi personal na magkakilala ang dalawa? Isang linggo pang lumipas at nakadalaw rin siya sa anak. Daddy, tingnan mo po ito! Pasigaw na wika ni Neo. Son, come here. Sabi naman niya sa anak. Agad niyang pinunasan ang pawis sa noon ng anak. Magpahinga ka na muna. Mamaya mapagalitan ako ng mami mo kapag nabinat ka.
Daddy, may multo po ba sa bahay na to? Inosenteng tanong ni Neo. Nagtataka namang napatingin si Norman sa anak. Bakit mo na itanong? Kasi nung nakaraang gabi po nakarinig ako na nagtatalo. Pupuntahan ko po sana si Mami kaso natatakot po akong lumabas. Sagot nito. Natigilan ng bahagya si Norman dahil sa sinabi ng anak. Posibleng boses nila ni Jenny ang naririnig nito at hindi kung anong multo. Hayaan mo, pagsasabihan ko ang multo na yon para hindi ka na matakot, okay? Daddy, bakit hindi tayo magkakasama sa iisang kwarto kapag natutulog? Doon po sa dati naming tinitirhan, may kapitbahay po kami. Madalas po iniinggit ako ng bata kasi kompleto raw sila kapag natutulog sa gabi. Pwede po bang tabi-tabi na lang tayong matulog ni na Mami? Tanong ni Neo. Baka kasi magalit si Mami mo. Kung gusto mo ako na lang ang tatabi sa'yo. Tugon naman niya. Hindi po magagalit yun. Sabi nga ni Mami ikaw raw ang magagalit. Kung okay sa'yo, okay rin kay Mami. Nakangiting sagot ni Neo at yumakap pa sa kanya. Alanganin na naging reaksyon niya dahil ramdam niyang may panibagong issue na naman sila ni Jenny. Mukhang lalo lang maiinis ang nanay nito sa akin. Sa isip-isip niya. Kinagabihan, masayang-masaya si Neo habang nakayakap kay Norman. Kung di ba naman engot magraso ng lalaking to, di sana wala ko sa ganitong sitwasyon. Asik ni Jenny sa isipan. Hinila niya ang kumot para matakpan ang kanyang katawan. Nak, galit yata ang mami mo. Bulong ni Norman na halatang balak talagang iparinig sa kanya. Hindi yan galit si Mami. Gusto niya nga rin pong magkakatabi tayo eh. Di ba Mami? Sabi mo dati pangarap mo pong mabuo tayo? Tura ni Neo. Nasabi ko ba yun? Patay mali siyang sagot niya. Opo, ang sabi mo pa nga, mahal niyo ni Daddy ang isa't isa kaya po ko nabuo. Sabi mo bunga ako ng love niyo. Wika ni Neo. Halos maging patlang na ang labi niya dahil sa katabilan ni Neo. Minabuti niyang kunin ang libro sa kamay ni Norman para matakpan ang namumula niyang muka. Sa dami ng tao sa mundo, anak ko lang pala mamamahiya sa akin. Bulong niya sa isip. Ikaw ba, Daddy? Pangarap mo po ba ang happy family? Baling ni Neo sa ama. Dahan-dahang ibinaba ni Jenny ang libro upang makita ang reaksyon ni Norman. Ganoon na lang ang paggagulat niya nang makitang nakatitig ito sa direksyon niya. Gusto ko ng masayang pamilya. Pangarap kong matupad ang pangarap ng babaeng mahal ko. Sagot ni Norman nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Gusto kong ibigay ang buhay na para sa kanya at sa anak namin. Handa akong libutin ang mundo kasama siya dahil yun ang pangarap niya. Talaga, Daddy? Aalis tayo ni na Mami? Excited na tanong ni Neo. Napaawang ang labi ni Jenny at mabilis na ibinalik ang tingin sa bata. Nak, matulog na tayo. Kahit pang atensyon niya ay na kay Neo, ramdam niya pa rin ang pagtitig sa kanya ni Norman. Hanggang sa makatulog ang kanilang anak ay pinapanood pa rin siya nito. Kaya sinubukan niyang umupo para lumipat sa kabilang silid ng magsalita ito. Can we be civil? Yun naman talaga ang plano. Wika niya. Susubukan kong kalimutan ang nagawa mo noon at maging kaswal para sa anak natin. He's happy whenever he sees us like this. Higit sa anumang award na natanggap ko, ibang sayang na ibibigay ni Neo. Pahayag ni Norman. Hanggang ngayon yun pa rin ang pinaniniwalaan mo? Ni hindi ko alam ang paniniwalaan ko, Jenny. Nakita kitang nasa ganoong sitwasyon at may kasamang lalaki. Hindi ka nagpaliwanag. Kung hindi pa sinabi ni Kate sa akin ang nangyari, ay wala akong ideya sa ginawa mo. Agad na nagsalubong ang kanyang kilay nang marinig ang pangalang Kate. Sinong Kate naman ang sinasabi neto? Aniya sa isip at saka napabuntong hininga. Nilabanan niya ang titig ni Norman. Anong silbi ng pagpapaliwanag ko kung sarado na ang tenga at isip mo? Pero sige, total lahat naman to ay para kay Neo. Sasabihin ko sa iyo ang totoong nangyari. Ibinahagi ni Jenny kung paano siya nakarating sa party na pinuntahan niya halos 7 taon nang nakalilipas. Binanggit niya rin ang tungkol sa barkada ni Norman na biglang nawala noong gabi na iyon. Hindi ko naman sila naging kaibigan talaga.
Sinabi ko naman sa yung anak sila ng mga kasosyo ng parents ko dati kaya magkakakilala kami. Paliwanag ni Norman. Nakikisama lang ako para hindi ka maging outcast sa circle nyo. Pero habang hinahanap ko sila, may babaeng nagbigay sa akin ng alak. Tapos bigla na lang ako nahilo. Pagising ko, nakahubad na ako at may lalaking nakaupo sa dulo ng kama. Pinunasan niya ang sariling luha habang naaalala ang senaryo na iyon. Narinig niya ang mahinang pagmumura ni Norman. Hindi makapaniwalang nakatitig ito sa kanya. Jenny, bakit hindi mo man lang sinabi? Bigla ka nalang umalis. Ang sabi ng iba nagsama na kayo ni Kyle. Nabangga si Mami sa Cavite kaya kailangan ko siyang puntahan. Kritikal ang lagay niya kaya lumapit pa ako sa dad ko para humingi ng pera. Pero ipinatalo ni dad sa sugal ang lahat ng shares niya sa kumpanya. Wala akong nagawa nang hilahin ng bangko ang bahay at ibang ari-arian namin. Hindi ako makasarili, Norman. Mahal kita noon, pero mahal ko rin ang pamilya ko. Sinubukan ko namang balikan ka at magpaliwanag, pero wala ka na sa inyo. Yung tungkol kay Neo, may bala ka bang sabihin sa akin yun? Muling tanong ni Norman na tinanguan niya. Oo, hindi biro ang sakripisyo at pagod ko habang hinahanap kita. Habang karga ko si Neo, naisip ko na lang na kung hindi kita susukuan, hindi magiging maayos ang sitwasyon namin ng anak ko. Pero napagod na rin ako dahil nang minsang sinubukan kong kausapin ka matapos mong maging mayor, ay pinaalis lang ako ng staff mo at sinabing hindi mo ako kilala. Samantala ay parang sabay-sabay na sumabog ang bulkan nang marinig ni Norman ang sinabi ni Jenny kagabi. Mana ka talaga sa tatay mo. Narinig niyang sabi ni Jenny kay Neo. Malaya niyang napagmamasdan sa hindi kalayuan ng mag-ina. Hindi niya mapigilang matuwa sa tuwing nakikita niya ang pagkakapareho nila ni Neo. Mami, lagi mo dalang sinasabi na si Daddy ang kaugali ko. Ikaw rin naman po makulit minsan. Katwiran ni Neo. Sino namang nagsabi niyan? Masungit na tanong ni Jenny. Si Daddy. Sabi niya super kulit mo raw at sa'yo raw ako nagmana. Mabilis na sagot ng bata. Lumabas si Norman sa kanyang pinagtataguan. Napangiti na lang siya nang magtaas ng kilay si Jenny sa kanya. Totoo namang makulit ka, pero si Neo ang nagsabi noon, hindi ako. Gulat na napatingin sa kanya si Neo at bahagya pang dumistansya sa ina. Kaya nang magkatinginan sila ni Jenny, ay sabay nilang hinabol si Neo. Ngunit natapilok si Jenny. Ala, Daddy! Nadapa si Mami! Nag-aalalang sigaw ng anak niya. Agad na nilapitan ni Norman si Jenny. Sinubukan pa nitong tumayo pero agad na natumba. Naging maagap naman siya para saluhin ito. Ang lampa mo pa rin pala hanggang ngayon. Naiiling na tura ni Norman at walang sabing binuhat ang babae papunta sa sala. Kaya kong lumakad. Hindi naman ako lumpo. May isang paa pa ako. Inis na bulong ni Jenny. Hindi ka pa lumpo. Malulumpo ka pa lang dahil sa kakulitan mo. Pabalang na sagot niya. Hindi kita pwedeng dalhin sa ospital. Mamili ka. Magpapadoktor ka o. Sprain lang to. Gagaling din naman agad kaya hindi na kailangan ng doktor. Putol ni Jenny sa sasabihin niya. Kung yun ang gusto mo. Aniya. Lumipas ang 2 araw at tila si Norman ang saklay ni Jenny. Hindi magawang tanggihan ni Jenny ang tulong niya dahil halos hindi ito makalakad. Si Mami, nagbablush sa tuwing karga ni Daddy. Mapang-asar na komento ni Neo at kumindot pa kay Norman. Hindi ako nagbablush. Giit ni Jenny. Hindi raw, kaya pala kung saan-saan nakabaling ang tingin mo. Pagatong niya. Bitiwan mo na ang paa ko. Kaya kong bendahang mag-isa yan. Ani Jenny, sabay naman silang natawang mag-ama. Kinagabihan ay nahiga sila sa iisang kama na nasa pagitan si Neo. Nang maramdaman ni Norman na nakatulog na ang kanilang anak, ay sinilip niya rin kung tulog na si Jenny. Sigurado ka bang ayaw mo magpatawag ako ng doktor? Gagaling din to. Sagot ni Jenny sa kanya. Sorry pala kanina. Hindi ko alam na ayaw mo na pala ng steak at spaghetti. Mahinang turan niya. Napatingin si Jenny sa kanya at waring binabasa kung ano ang iniisip niya. Alam mo kung ano ang dapat mong ipag-sorry? Yung itinuturo mong kalokohan sa anak mo.
Alkalde ka pa man din tapos napakapilyo mo. Wika ni Jenny. Kapag mayor ba bawal na maging natural? Hindi naman ibang tao ang kasama ko ngayon, kundi kayo ng anak ko. Bukas, sasabihin ko na kay Neo ang tungkol sa pag-aasawa mo. Ayokong umasa ang bata sa pag-aakalang magkakasama tayong tatlo habang buhay. Pag-iiba nito ng usapan. Biglang nakaramdam si Norma ng pagguhit sa kanyang lalamunan. Ilang gabi niya na rin kasing iniisip ang tungkol sa pag-aasawa. At unti-unti, habang kasama niyang mag-ina, ay nababago na rin ang desisyon niya. Bakit parang iba ang bango ni Neo? Inaantok na tanong ni Jenny sa kanyang isipan kinaumagahan. Bahagya siyang napausog nang maramdaman niya ang mainit na hiningang tumatago sa suot niyang t-shirt. Pero lalo lang siyang natuod dahil rumihistro sa kanyang isipan ng pamilyar na amoy. Anak ka nang... Aray! Daing ni Norman habang pumupungas ang mata. Bakit ka nang hahampas? Lumayo ka sa akin kundi iitakin ko yung binti at braso mong nakapulupot sa akin. Inis na wika ni Jenny. Huwag kang maingay, magigising si Neo. Isa, Norman. Kapag di ka pa lumayo, masasaktan na kita. Sinunod naman ni Norman ang utos niya kaya napabangon siya mula sa kama. Dumiretso siya sa sariling kwarto at napasandal na lang sa pinto. Ito na lang ulit ang unang beses na nakatulog ako ng maayos. Ang malas pa dahil kay Norman ko laging nahahanap ang pahinga ko. Aniya sa sarili. Napakapa siya sa kanyang dibdib kung saan nakasiksi kanina ang mukha ni Norman. Lumaki akong matalino, pero pagdating sa kanya, kusang nagdedesisyon ang utak ko. Buhat ng ipagtapat ni Jenny ang nangyari noon, ay ramdam niya ang pagbabago ng trato ni Norman sa kanya. Hindi niya alam kung mapagpatawad lang ba talaga siya dahil naiintindihan niya rin kung bakit ganoon ang ginawa ni Norman. Pero higit sa ano paman, ay lamang sa kanyang isipan na idistansya ang puso dahil ikakasal na ang lalaking minsan ang naging kanya. Nang araw ring yon ay nagdesisyon si Jenny na kausapin na ang anak para tulad niya ay hindi na rin ito umasa. Oo, habang naroon si Norman ay umaasa siya kahit anong pigil ang gawin niya sa sarili. Ilang taon nang lumipas. Dapat tanggap ko nang may iba siya at imposible ang maging kami ulit. Pero hindi mapigilan ng tanga kong puso na umasa na sana maging isa kaming pamilya. Aniya sa sarili. Ibig sabihin may ibang makakasama si Daddy? Lumuluhang tanong ni Neo. Ayoko na sa kanya, Mami. Bad siya. Anak, hindi masama ang magmahal. Lalong hindi bad ang daddy mo. Sadyang hindi lang talaga kami ang para sa isa't isa. Paliwanag ni Jenny sa bata. Gusto niya nang palakpakan ang sarili dahil nagagawa niya pang umiti kahit na para siyang sinasaksak sa puso sa tuwing iisiping ikakasal si Norman sa iba. Pero Mami, iiwan niya tayo. Ipagpapalit niya tayo sa iba. Turan ni Neo. Agad niyang niyakap ang walang muwang na bata. Anak, hindi ka niya iiwan. Kung hindi man ako ang mahal ng daddy mo, alam kong mahal na mahal ka niya. Minabuti niyang ipaliwanag kay Neo ang lahat habang nasa trabaho ang ama nito. Alam niyang pagkatapos ng eleksyon ay tapos na rin ang pantasyang isa silang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik si Norman. Birthday ni Neo sa Saturday, di ba? Tanong ni Norman. Napatango naman si Jenny bilang tugon. Ayos lang ba sa'yo kung sa Hong Kong na lang i-celebrate ang birthday niya? Total malapit naman ang pasukan, kahit yun ang regalo ko sa kanya. Hindi maiwasan ni Jenny ang kabahan dahil ngayon lang nag-request si Norman ng tungkol kay Neo. Kahit pa nagkausap na sila sa responsibilidad nila sa bata, ay natatakot pa rin siya na baka hindi ibalik ni Norman ang anak niya. Ilang days ba yon? Alanganing tanong niya. 5 days lang. 5 araw? Ang tagal naman yata. Hindi ba pwedeng kahit 2 araw lang? Giit ni Jenny. Hindi masusulit ni Neo ang bakasyon kung 2 araw lang. Tsaka nag-book na ako ng ticket at hotel. Permission mo na lang ang kulang. Huwag kang mag-alala. All expenses paid. Saad ni Norman. Lalong kumabog ang dibdib ni Jenny dahil pakiramdam niya ay wala na siyang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Ibabalik mo naman sa akin si Neo, di ba? What? Anong iniisip mo? Balik tanong ni Norman sa kanya.
Tinatanong ko lang kung ibabalik mo ang anak ko. Hindi mo naman siguro siya ilalayo sa akin, di ba? After ng birthday celebration niya, ibabalik mo naman si Neo sa akin, di ba? Napangiti si Norman at saka humakbang papalapit. Hindi niya rin naitago ang pagkagulat nang pisilin nito ang kanyang pisngi. Wala akong balak na ilayo sa iyo ang anak natin. Tsaka may sinabi ba ako na kaming dalawa lang ang aalis? Pwede nalungkot lang si Neo sa mismong kaarawan niya kung hindi ka kasama. Naging palaisipan sa kanya ang sinabi ni Norman. Nag-sink in na lang ang lahat kay Jenny nang mag-empake na siya ng gagamitin nila ni Neo. Hindi mo na ako kailangan kargahin papunta sa kwarto. Kaya ko namang maglakad. Nakangiwing sita niya sa lalaki. Gusto ko lang gawin para mas ramdam ko na kailangan mo ko. Sagot ni Norman at inilapag siya sa tub ng banyo. Call me if you needed something. Parang sobra naman tong ginawa mo. Sorry kung assuming, pero lilinawin ko lang. Alalahanin mo may fiancé ka at hindi ako pumapatol sa may karelasyon. Wala naman akong ibang intensyon bukod sa gusto kong mapatawad mo ko sa lahat ng naging pagkukulang ko sa inyo ng anak natin. I am now keeping my promise, Miss Alde. Nakangiting wika ni Norman bago isinara ang pinto ng banyo. Napahawak siya sa dibdib at ilang beses na huminga ng malalim. Nagbago na bang lalaking yun at naging babaero? Anong walang ibang intensyon? Panay ang dikit niya sa akin habang may karelasyon siya. Tapos sasabihin niyang ikikip niya ang promise niya? Nabubuong na talaga si Norman. Pagkatapos niyang maligo ay noon niya lang napagtantong inilapag niya sa kama ang kanyang susuotin. Kaya lumabas siya mula sa banyo na tanging tuwalya lang ang tabing sa katawan. What the heck? Bakit ka pa na dito? Nagtatakang tanong ni Jenny, habang si Norman naman ay parang nakakita ng multo. Lumabas ka nang! Hindi niya natapos ang sasabihin nang mapaigtad siya sa sakit ng paa at bumagsak sa sahig. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa silid nang maging ang tuwalya niya ay bumagsak sa sahig. Jenny, ano ba? Kumalma ka nga. Inis na sita ni Norman at binuhat siya papuntang kama. Bitawan mo ko! Lumayo ka sa akin! Asik niya rito. Imbis na sagutin siya ni Norman ay tinakpan nito ang hubad na katawan niya gamit ang nahulog na tuwalya. Hindi ka ba naririndi sa kasisigaw mo? Wala naman akong ginawang masama sa iyo ah. Isa pa, lagi kong nirerespeto ang boundary nating dalawa. Hindi ako mapilit na lalaki. Alam mo yan, Janira. Hindi ba paglagpas sa boundary itong nangyari? Imbis na tumalikod ka, nilapitan mo pa ako kahit alam mo wala akong damit. Hindi ba yon? Isang mainit na labi ang sumakop sa bibig ni Jenny. Itutulak na sana niya si Norman nang kusa itong humiwalay sa kanya. Ganon ang paglagpas sa boundary. Ngayon ka sumigaw kasi may rason ka na. Bakit di ka makapagsalita riyan? Nakangising tanong ni Norman at muling tinawid ang pagitan nila. Gustong sampalin ni Jenny ang kanyang sarili dahil sa katotohanang nagugustuhan niya ang halik nito. Iginapang niya pa ang kanyang kamay sa matipunong dibdib nito. Damit, Jenny. May fiancé ang kahalikan mo. Tila konsensyang bulong niya sa isipan at itinulak si Norman. Nakatitig siya sa mapungay na mata nito habang halos maghabol ng hininga sa paghalik sa kanya. Lumabas ka na. If you think I am sorry, well, I'm not. Tanga ka ba? Makakasakit ka ng ibang tao. Huwag mo kong idamay sa iskandalong hanap mo. Inis na sagot niya. Doon niya lang naalala na may kandidatura pa ito sa pagiging alkalde. Siguro nga tanga ako. Kung ikaw ba naman ang rason na magiging iskandalo ko, bakit hindi ko papasukin, di ba? Isang rason lang ang ibigay mo sa akin. Wala ka nang kawala. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni Norman hanggang sa makalabas ito ng silid. Buong gabi namang gulong-gulo ang isipan ni Jenny dahil sa mga salitang lumabas sa bibig ng binata. Pakiramdam niya nga ay sumusuot lang siya sa gulo sa tuwing magkasama sila ni Norman. Nang linggo ring yon ay natuloy sila sa Hong Kong. Mommy, si Mika Mouse oh! Turo ni Neo sa paboritong cartoon character at hinila ang kamay ng daddy nito. Napangiti na lang si Jenny at tinanguan si Norman. Kahit pa nabuo ang 3 araw ng pamamasyal nila sa Hong Kong na walang aberya, ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng pangangamba. Tara ron sa quadrangle. Ani Norman saka pumasok sa isang studio. Sa labas na lang ako. Mabilis na sabi niya
nang mapansing puro family pictures ang nakalagay sa frames ng studio. Ngunit bago pa siya makalabas, ay nahawakan na ni Norman ang kamay niya. "Saan ka pupunta? Birthday gift natin to kay Neo." Napatingin siya sa bata at napakalaki ng ngiti nito. Walang nagawa si Jenny kundi sumang-ayon sa kung anong plano ni Norman. Unti-unti siyang kinakain ng hiya at konsensya sa tuwing kumakabog ang dibdib niya dahil sa dating nobyo. "Daddy, yakapin mo po si Mami," utos ni Neo sa ama. Halos matuod na lang siya nang yakapin siya ni Norman at kintilan ng halik sa noo. Natapos ang family picture nila na para bang tinangay ng hangin ng ulirat niya. Nakatitig siya sa kuhang litrato nila at animoy isa talaga silang pamilya. Hindi naman siguro masamang ilagay sa wallet ang isang Polaroid na to, di ba? Aniya sa isip. Isang araw, bago matapos ang bakasyon nila, ay napapansin ni Norman ang pagkabalisa ni Jenny. Kating-kati na siyang tanongin ito kung ano ang problema. Pero kada lalapit siya rito ay bigla na lang itong lumalayo sa kanya. "Pwede ka bang makausap? Kahit saglit lang." Tanong niya sa babae nang makakuha ng pagkakataon. Noon niya natitigan na magandang mukha ni Jenny. Mugto ang mga mata nito at halatang pagod na sa kaiisip ng mga bagay na hindi niya alam. Lumapit siya rito at sinubukang hawakan ng kamay nito, pero mabilis siya nitong tinabig. "Tama na please. Nasasaktan na naman ako eh. Wala ka ba talagang awa sa akin, Norman?" Humihikbing tanong ni Jenny. Parang kinurot naman ang kanyang puso nang makita kung gaano kalungkot ang ekspresyon nito. "Anong problema?" "Anong problema? Ikaw ang problema. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na tigilan mo ang kung anumang balak mo dahil kahit pa nasa Hong Kong tayo, may fiancé kang naghihintay sa Pilipinas. Hindi mo man lang ba naiisip ang posibleng resulta nitong ginagawa mo? Akala ko ba malinaw na sa'yo kung anong nangyari dati? Bakit parang may balak kang gumante?" Sunod-sunod na wika nito. Mabilis na kinabig ni Norman si Jenny at niyakap. Sinubukang kumalas ni Jenny sa pagkakayakap niya, pero lalo niya lang hinigpitan ang yakap dito. Patuloy lang na umiiyak ang babae sa bisig niya habang ginagawaran niya ng halik ang buhok nito. "Ang sakit na, Norman. Kapag hindi ka pa tumigil baka mabaliw na ako. Ayokong marinig lahat ng pahaging mo na tutuparin mo ang pangarap ng anak natin. Kasi hindi lang si Neo ang umaasa, pati ako. Ang hirap na hindi ka mahalin kahit nabigla ka na lang nawala noon. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin ang may-ari ng puso ko. Pakiusap, lubayan mo na ako." Ibinaba ni Norman ang kanyang muka upang magpantay ang tingin nila. Hindi niya napigilan na mapangiti at mapamura sa isip nang marinig na mahal pa rin siya ni Jenny. "May sasabihin kasi talaga sana ako. Kaso lagi akong nawawala ng tiyempo. Jenny, buhat nang umalis ka. Para mo nang tinangay ang kalahati ng puso ko. Sinubukan kong magmahal ng ibang babae dahil umaasa ako na isang araw, mabubuo ulit ako. Pero nakakatawang isipin na ang babaeng pilit kong ibinabaon sa limot, ang tangi may kakayahan na buuin ulit ako." Naguguluhang nakatingin sa kanya si Jenny, kaya napangiti na lang siya. Kabisado niya ang bawat reaksyon nito kahit na ilang taon na ang lumipas. "Wala na kami ni Kate. Tinapos ko ang relasyon namin bago pa ako mag-aya papunta rito sa Hong Kong. Nung nakita kita, ramdam ko sa sarili ko ang pagdududa sa relasyon naming dalawa." "Ha? Bakit?" Naguguluhang tanong nito. "Mali na pinaasa ko siyang pwedeng maging kami kung alam kong ikaw talagang kulang sa akin. Pero mas masasaktan ko lang siya kapag naikasal kami. Tapos ikaw pa rin ang tumatakbo sa isip ko, Jenny. Hindi ko kayang maghanap ng iba kung ikaw at ikaw lang ang nagmamay-ari sa akin." Sagot nito. "Bakit di mo man lang ako hinanap noon?" "Kasi naisip kong baka totoong mahal mo nga ang lalaking yun. Naniwala ako sa mga sinabi nila sa akin. Handa ako magparaya kung yun ang ikakasaya mo. Mahal kita eh. Handa akong masaktan para sa'yo. Pero sabi mo, mahal mo ko. Gusto mo bang mabigyan si Neo ng pamilya? Kasi ako, gustong gusto ko." Sa kabilang banda ay biglang nanlaki ang mga mata ni Jenny. Kinabig ni Norman ang bewang niya at isinandal siya sa salamin. Teka, si Neo ang iniisip natin, di ba?" "Ibig sabihin hindi mo na talaga ako mahal?
Nagsisinungaling ka lang kanina? Tanong ni Norman. Hindi, totoo yun. Pasigaw na sagot niya. Gusto niya mang bawiin ang naisagot niya, ngunit huli na. Naglaro ang ngisi sa labi ni Norman habang nakatitig sa kanyang mga mata. Matutulog na. Walang sinayang na segundo ang dati niyang nobyo at siniil siya nito ng halik. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nakakaramdam ng anumang bagabag. Pakiramdam niya kahit magpaubaya siya ng paulit-ulit ay hindi na siya dadalawin pa ng konsensya. Tinugon niya ang halik na iginagawad ni Norman. Bigla na lang niyang naramdaman ang lamig ng hangin nang umangat ang laylayan ng kanyang damit. Tinugon niya ang halik na iginagawad ni Norman. Bigla na lang niya naramdaman ang lamig ng hangin nang umangat ang laylayan ng kanyang damit. Hindi niya ininda ang pagod at antok dahil wala rin siyang balak na tapusin ang namamagitan sa kanila ngayon. Mahabang panahon nang nasayang nating dalawa. Hindi ko nahahayaang mawala ka pa ulit sa akin. Kayo ng anak natin. Babalik ka na ulit sa akin, Janira. Kalmado ngunit puno ng intensidad na tura ni Norman. Ang nalalabing oras nila sa Hong Kong ay napuno ng unawaan. Ngayon ay hindi na nila kailangan magpanggap sa harapan ni Neo dahil kusa na lang ang lahat. Para bang bumalik sila sa ligawan noong kolehiyo. Nandito na tayo. Pagbibigay alam ni Norman. Kababalik lang nila sa Pilipinas. Saan ka pupunta? Tanong niya pa kay Jenny nang makita itong nagtatanggal ng seatbelt. Ha? Bababa. Bubuhatin ko ang tulog kong anak. Nagtatakang tugon nito. Bago pa nito mabuksan ang pinto ng sasakyan, ay nahawakan na niya ang kamay nito at hinila ito palapit sa kanya. He loves kissing her. Hinawakan niya pa ang batok nito para palalimin ang halik. Para saan naman yun? Nakabusangot na tanong ni Jenny. Welcome home kiss. Akala ko ba sabi mo, we will take our relationship slower. Bakit panay ang halik mo sa akin? Balik tanong nito sa kanya kaya bahagya siyang natawa. Nang ibinalik nila ang tingin sa harapan, ay roon lang niya napagtantong may nakatingin pala sa kanila. Ako nang kakausap sa kanya. Tura ni Norman at naunang lumabas mula sa sasakyan. Nakatayo si Kate na para bang nasusuya sa kanya. Kaya sinubukan niya itong lapitan at kausapin ng maayos, ngunit malakas na sampalang tumama sa kanyang muka. How dare you! Kaya palang lakas ng loob mo makipaghiwalay kasi may binabahay ka na rito? Galit na asik ng dalaga. Kate, I'm really sorry. Hindi ko naman talaga gustong saktan ka. Sorry? Ibinabahay mo ang pokpok na yan? Ipinagpalit mo ako sa isang basura? Hindi ako papayag na maging masaya kayo, Norman. Idadamay ko pati ang anak mo. Nanggagalaiting banta nito. Kate, wag naman ang anak ko. He's innocent. Ako lang ang may kasalanan sa'yo. Kalmadong sabi niya rito sa kabila ng ngit-ngit na nararamdaman. Hiwalayan mo ang babaeng yan at ituloy natin ang kasal. Yun lang ang kondisyon ko, Norman. Matapang na sagot ni Kate. Hindi ko kaya. Mas kaya ko pang talikuran ng mga pangarap ko kaysa makulong sa kasal nating dalawa. Seryosong wika niya. Lalong gumulo ang eksena nang bumaba si Jenny mula sa sasakyan at pinagsasampal si Kate. Sinubukan niyang awatin ang dalawa sa takot na magdemanda si Kate laban kay Jenny. Sa kabilang banda naman ay hindi tila pamilyar kay Jenny ang babaeng kausap ni Norman. Hindi ako maaaring magkamali. Siya nga yun. Komento ni Jenny sa kanyang isipan habang nakatitig sa mukha ng babaeng kausap ni Norman. Lalo lang nagpagting ang tenga niya nang marinig na may balak itong idawit si Neo sa gulo. Hayop ka? Malandi ka? Sigaw ni Kate sa kanya habang pilit na inaayos ang magulong buhok. Jenny, stop! Saway ni Norman sa kanya. Sarkastiko siyang natawa habang nakatingin kay Kate. Sa tingin mo ba wala akong alam? Ang galing mo rin naman, no? Nakaabot ka sa pagiging fiancé dahil sa kabaliwan mo. Napansin niya na bahagyang namilog ang mata nito at marahil ay rumihistro rito ang ibig niyang sabihin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Halos mautal na sagot ni Kate. Napaatras pa ito nang lumapit siya. Napangisi siya. Ikaw ang babaeng nagbigay sa akin ng alak ng gabing yon. Ibig sabihin, ikaw ang nag-set up sa akin para ano?
Para mapasayo si Norman? What? Gulat na bulalas ni Norman. Huwag kang maniwala sa kanya, Norman. Gumagawa lang siya ng kwento para hindi matuloy ang kasal nating dalawa. Baka sa tinig ni Kate ang pangamba, kaya lalo siyang napangiti. Imagine, ako ang pinagbibintangan mong pokpok, samantalang mas malala ka pa. Idedemanda kita ng physical abuse. Asik pa ni Kate sa kanya. Wala nang mawawala sa akin, pero sa'yo, marami. At pagod na ako sa laro mo. Tandaan mo to, sa oras na madamay ang anak ko, sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa lahat ng mayayamang kaibigan mo. Ipapaalam ko sa lahat na ang Santa Sentita ng Villa Santa ay isang demonyita. Tinalikuran niya ito at binuhat papasok ng bahay si Neo. Wala siyang ideya kung ano pa ang pag-uusapan ni Kate at Norman. Ang importante sa kanya ay ang kaligtasan ng anak niya. Dahil sa kumalat na issue laban kay Norman, ay hindi niya naituloy ang kandidatura. Pero para sa kanya, ay hindi man siya nanalo sa eleksyon, ay nanalo naman siya sa pamilya niya. Maraming salamat po sa lahat ng suportang ibinigay ninyo. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng pinagsamahan natin dito sa munisipyo. Nakangiting wika ni Norman sa mga staff. Lumipas ang 1 buwan at namatay ang balita tungkol sa binatang alkalde. Ang ilang tauhan ni Norman sa munisipyo ay piniling magtrabaho sa kanyang naitaguyod na kumpanya. Maging ang problema niya sa ama ni Kate ay nawala ng matimbog ito sa kaso ng droga. Ano ginagawa natin dito sa rooftop? Sobrang lamig. Tanong ni Jenny na nakayakap pa sa sarili. May nakakalimutan ka ba? Tanong niya rito. Matatapos na ang araw pero di mo pa ako nababate. Napaawang ang labi ni Jenny at sinapo ang sariling noo. Oh my! Nakalimutan ko. Sorry, inasikaso ko pa kasi yung enrollment ni Neo. Tsaka nagbigay ako ng report kay Tita Anita dahil kailangan mo na raw yun bukas. Tapos… Jinira, isang happy birthday lang okay na ako. Alam kong busy ka. Natatawang wika niya rito. Naku, sorry talaga. Babawi na lang ako sa'yo. Mag-iisip na lang ako ng ireregalo. Sorry babe. Nahihiyang tugon ito. May isang regalo akong gustong matanggap. Ano yun? Oh my, what the heck? Gulat na usal ni Jenny nang lumuhod siya sa harap nito. This was our promise ring. Hindi ko alam kung bakit ko pa to itinago kahit naghiwalay na tayo ng mahabang panahon. Noong una, iniisip kong ibenta na lang. Pero sa tuwing maiisip kong ibenta to, nakakalimutan ko palagi kung saan ko to naitago. Mahabang litanya niya at binalingan ng tingin ng singsing nila noon ni Jenny. Remember what I told you about this ring? Ito ang kauna-unahang singsing na naisuot ko sa buong buhay ko. Ito rin ang singsing kung saan sabay tayong nangako na tutuparin ang ipinagkait sa ating dalawa na buong pamilya. Are you willing to take another vow? Pinapaiyak mo ko. Naluluhang sagot ni Jenny sa kanya. Salamat kasi naisipan mo pang bumalik sa akin. Kahit nakahingi na ako ng tawad sa'yo noon, gusto kong humingi pa rin ng pasensya sa nagawa ko dati. I was fed with wrong information at ang tanga para paniwalaan iyon. Pero this time, hindi na ako magkakamali. Pipiliin kong ipaglaban ka hanggang dulo. Dito sa parehong rooftop kita napasagot noon. Hopefully mapasagot pa rin kita ngayon. I love you babe. Will you be mine again? May Jinira Alde? Sa'yo at sa'yo lang ako. Norman Juan Miguel. Nakangiting sagot nito. Isinuot niya ang singsing sa kanyang nobya at niyakap ito ng mahigpit. Walang mapaglagyan ng tuwa ang dalawa nang tugunin nila ang mainit na halik ng isa't isa. Malaki na si Neo. Bulong ni Norman. Pinaningkitan siya ng mata ni Jenny. Anong ibig mong sabihin? Baka pwede na nating sundan. Pilyong wika niya. Pwede naman. Sa isang kondisyon. Ano? Kahit ano pa yan. Ikaw ang mag-aalaga sa mga anak natin habang ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. Tura ni Jenny. Yun lang pala eh. Iniangat ni Norman ang isang hita ni Jenny para makarga niya ito. Maingat ang kanyang bawat hakbang hanggang sa makapasok sila ng kwarto. When was your last? Tanong ni Jenny bago niya matanggal ang underwear nito. Yung huli ko? Nung tayo pa. Seryosong sagot niya rito. Hindi kayo nag-aano ni Kate? Usisa pa nito.
Pinunit niya ang pulang underwear ni Jenny bago pumatong sa ibabaw nito. We kissed, pero hindi kami nagsiping ni Kate kahit isang beses. Wala akong maramdamang intensidad sa kanya kahit anong subo ko. Isa pa, busy ako sa pagiging busy alkalde noon. Kaya wag nang maraming tanong na masimulan na ang kasunod ni Neo. Napansin niya naman ang kakaibang ngiti ni Jenny nang tawarin niya ang pagitan nila. Hindi nagtagal ay nagpakasal sila ni Jenny. Hindi lang silang masaya, kundi lalong-lalo na ang kanilang anak. I love you, Norman. Ani Jenny sa kanya matapos ng kanilang kasal. I love you to my wife. Nakangiting tugon naman niya at binuhat ito palabas ng simbahan. They live a simple life together afterwards. Malayo sa politika. Malayo sa ingay at sa gulo. Kung may natutunan man silang dalawa, yun ay ang mas magtiwala pa sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, ang isa't isa lang din naman ang meron sila. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!